Sa mundong madalas pinahahalagahan ang kaginhawahan kaysa sa pananagutan, tinatawag tayo ni Jesus sa katapatan. Hindi lamang sa pag-aasawa kundi sa lahat ng ating ugnayan, lalo na sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fidelity, katapatan. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito, yung gospel na madalas binabasa kapag may kinakasal. Kung kayo ay recently nagpakasal o matagal nang kinasal, siguro hindi nyo na natatandaan itong gospel na ito, pero magandang pakinggan ulit natin. At ang gospel natin na ito, na para bang it's ironic, ay tungkol sa divorce. Imagine, no? Yung mga kinakasal, tapos ang binabasa ay tungkol sa divorce. Para bang, ba't naman ganun? Kinakasal pa lang tapos hiwalayan ang issue sa gospel. Actually, para bang una, ang dahilan is preventive, no? Para sa pag-uumpisa pa lang ng pagsasama ng mag-asawa, aware na doon sa possibility of separation. Doon sa possible reasons, ano ang pwedeng maging dahilan ng hiwalayan. Dapat iwasan na yon. At alamin ko ano naman yung possible reasons para sila magsilbing mag-asawa hanggang wakas. No? Yun ang dapat pagsikapan. Pero, of course, yung gospel natin speaks not only about marriage. Pag sinabing fidelity o faithfulness, hindi lang ho naman ito tumutukoy sa ugnayan ng mag-asawa. Bagamat, mahalaga yun, of course. Yung theme of fidelity ay para sa lahat na tayo ay hinahamon ng ating ebanghelyo, hinahamon ng ating pagbasa ng gospel, hinahamon ng Panginoon to be faithful in all our relationships. Hindi lang sa mag-asawa, kundi sa magkakaibigan, sa magkakapatid, and of course, yung ating ugnayan o yung ating relationship sa Diyos mismo. God is a faithful God. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang tapat na pag-ibig. Kaya nga, magandang tingnan natin, no, dito sa ating gospel, bagamat ito'y nakafocus sa mag-asawa. Unang-una, sinasabi rito na ang kasal
ay kalooban ng Diyos. God is the author of marriage, hindi ang tao. Kaya nga sinabi rito sa gospel, di ba, yung ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ito yung biblical foundation why the Catholic Church, why the biblical faith is against divorce. Why? Ano yung pagkakaiba ng divorce sa annulment? So in the church, we allow annulment. Malaki ang pagkakaiba nito. Dahil pag sinabi nating annulment, may nangyaring kasalan, tapos yung kasal na nangyari, nakita na mayroong mga impediments. Ibig sabihin, may mga hadlang para maging valid yung naganap na kasal. Which means, from the very beginning, dahil doon sa presence of mga hadlang, no, mayroong impediment, ibig sabihin, kahit sila kinasal, invalid yung kasal. Kasi mayroong hadlang. Like for example, may panloloko, may pananakot, may pandaraya, no? Kung may mga elements na ganito sa umpisa pa lang ng kasal, ibig sabihin, kahit sila nakasal, kahit nakapublicize, kahit may mga pictures, kahit may mga documents na pinirmahan, dahil may panloloko, pananakot, pandaraya, o kung ano pa mang mga impediments ng batas, no? Ibig sabihin, invalid yung kasal from the very beginning. Kaya ang ginagawa ng annulment, hinahanap yung mga grounds para mapatunayan na wala talaga nangyaring valid na kasalan. Kasi from the very beginning, invalid na yung kasal. So, kumbaga, yun ang ginagawa ng annulment. Kaya legal itong pamamaraan para sabihin walang bisa yung kasal. Hindi pinapawalang bisa kasi sa umpisa pa lang, wala na talagang bisa yung kasal. Hinahanap lang yung grounds na mapatunayan na sa umpisa pa lang, wala nang bisa yung kasal. Ang divorce, valid yung kasal. Walang impediment, walang hadlang. Talagang may naganap na valid na kasalan. From the very beginning, valid yung kasal. Kaya lang, later on, nagkaroon ng problema sa relationship. Kaya hindi na masaya sa isa't isa, biglang na-realize ng isa na parang may problema siyang nakita at suddenly ayawan na. At gustong ipawalang bisa. Ibig sabihin, may bisa yung kasal, ang gagawin, ipapawalang bisa. Sabi ng gospel, sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ngayon, kung ang Diyos ang nagbigay ng bisa sa kasal, ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nagbuklod sa mag-asawa dahil sa yung author ng marriage, dahil from the very beginning, valid yung kasal. Ang tanong, sino ang magpapawalang bisa nung kasal na yon? Ang sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kaya yung batas ng tao, kahit sino pang Poncio Pilato ang magpatupad niyan, ay walang kakayanan, walang bisa, walang kapangyarihan na ipawalang bisa yung pinagsama ng Diyos, yung batas ng Diyos, kasi mas mataas yung batas ng Diyos sa batas ng tao. Kaya para sa atin ay hindi katanggap-tanggap ang diborsyo. Ano ang sabi? Bakit po pinayagan ni Moises? Ano sabi ng Panginoong Hesus? Dahil yan sa katigasan ng ulo. Pero sa pasimula pa, hindi yan. So dinadala tayo ni Jesus. Jesus is redeeming the meaning of marriage. Tinutubos niya pati yung ating maling pangunawa sa kasal, itinatama niya. Iniaayon niya sa talagang plano ng Diyos. Kaya sabi niya, from the very beginning, hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi hiwalayan ang plano ng Diyos, kundi pagkakabuklod, pagkakaisa. Kaya nga iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Sila'y magsasama na kanyang asawa at sila'y magiging isa. Yun ang plano ng Diyos. Hindi hiwalayan, yung pagiging isa. Why? Kasi merong tinutukoy si Jesus na mas malalim na kahulugan nito. And what is that? Yung ating ugnayan sa Diyos. Darating ang panahon, tayong lahat ay makikipagkaisa sa Diyos. Yung heaven is like a banquet, ikasalan na kung saan tayong lahat ay ikakasal sa Kanya. Ikakasal sa Diyos at wala nang hiwalayan yon. Sa langit, there is no such thing as separation, divorce, kundi it's communion, it's oneness, pakikipagkaisa natin sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya nga yung sacrament of marriage
is a reflection of what will happen in heaven. Kaya nga yung faithfulness, yung fidelity ng mag-asawa ay nagpapakita sana ng katapatan natin sa Diyos and of course, yung katapatan ng Diyos sa atin hanggang wakas, magpakailanman. Kaya nga itong hamong ito, mga kapatid, itong gospel natin, this theme on fidelity, ay hindi lang para sa mag-asawa, kundi para sa ating lahat na inaanyayahan ng ating Panginoon na maging tapat sa relasyon, maging tapat sa pakikipagkaibigan, sa pakikipagkapwa, at higit sa lahat, maging tapat sa Diyos. Yung bang ugnayan natin sa Kanya ay tulad ng mag-asawa na ibinibigay natin ang ating sarili sa Kanya at ang Diyos ibinibigay niya naman ang Kanyang sarili sa atin. Hilingin natin mga kapatid na tayo ay maging tapat sa Diyos hanggang wakas, tulad ng mga mag-asawang tapat sa isa't isa habang buhay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyo, kagaya ng iyong pagiging tapat sa amin. At bagamat kami hindi palaging nagiging tapat sa iyo, nawa Panginoon, patuloy mong ipadama sa amin ang iyong walang hanggang katapatan. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong hubileo ng pag-asa. Magkita-kita po tayo.